mag-subscribe ka na. Hello, hello, Hello mga buweks! Magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi ba paimburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here today, welcome to the new era of beauty! Beauty is in you. O, Jimba? Kamusta naman kayo mga buweks? Hello po sa ating mga subscribers at mga new subscribers at saka sa mga returning viewers. Ayan, welcome again sa Parade of Beauty. Please don't forget to subscribe to my channel. Sa mga hindi pa nakasubscribe and like this video, ayan, i-click nyo na rin ang inyong notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. Kamusta naman kayo mga buweks? Anyway, madaliin lang ito, no? Ayun na nga, unahin muna natin si Dia Matei. Ayan, naloka naman ako. Hindi ko alam na may kaganapan ngayong araw na ito kasi sobrang busy ko mga buweks. First day ng aking Junaki sa school. Ayan, so sa bagong school niya, sobrang busy kaninang umaga. Sobrang ang aga kong gumising. Ang dami naming inasikaso and then hinatid naming mag-asawa doon sa school. At ayun, okay naman, madali naman siya naka-adapt doon sa new environment sa kanyang bagong school. Natutuwa naman ako. Kaya nga lang ngayon, instead of dapat day off ko ngayong Thursday, kulang kasi ng staff ngayon kaya tinawagan nila ako. So okay naman, available naman ako. So pumasok na lang ako Thursday ngayon. But anyway, naloka naman ako. Hindi ko alam na may kaganapan pala dito sa Reina Hispano-Americana. Ang kanilang Miss Turismo event. Ayan, naginanap ngayong araw na ito. Siyempre, gabi na doon ngayon sa Bolivia. At talaga namang laban na laban ang ating Reynang si Dia Matei. At talaga namang hindi nagpapakabo. Kung hindi ako nagkakamali, ang kanyang evening gown, pinost niya sa kanyang social media, ay gawa or obra, masterpiece lang naman ni Rian Fernandez. O bagay na bagay sa kanyang kulay ng kanyang evening gown, palong-palo ang kanyang rampahan, talaga namang hindi ito nagpapakabog. At excuse me, nadighay ako. At ang ganda-ganda ni Dia Matei, nakikita ko mga buweks, ang ganda-ganda ng laban natin sa Reina Hispano-Americana. Ang init. Gusto ko kasi masilayan ang aking beauty ngayon. Mainit na malamig-lamig. But anyway, ayun nga ang ganda-ganda ni Dia Matei kanina. Tapos yung rampahan niya, yung pasarela niya, ay talaga namang kabugera. Talaga namang emote kung emote. Ang lola nyo, talaga namang plakadong-plakado. Ang kanyang mga aurahan, talagang hindi siya nagpapataob. Sa mga Latina, no, hindi na hinahayang mapataob siya ng ganun-ganun lang. Talagang inilalaban niya ang Pilipinas ng kanyang buong puso, buong kaluluwa, diwa. Panoorin niyo itong rampahan niya. O Jingwa, talagang laban na laban ng lola niya. Talagang mga pa-emote-emote niya, mga ganun-ganun, mga ganyan-ganyan, Jingwa. At saka ang ganda ng makeup ni Dia Matei. Ang galing niya rin mag-makeup. For sure siya lang nag-makeup dyan, no? Kasi pag sa international pageant, kailangan marunong ka mag-asikaso sa sarili mo. Hindi ka dapat aasa dun sa mga glam team nila dun sa organization para makita ka kanila ng, na talented ka, may effort ka, nagsusumikap ka para sa laban mo sa international pageant. At saka bagay na bagay sa kanya, ang long hair, straight long hair, bagay na bagay sa kanya. Ang galing-galing niyang rumampa, nakikita ko ngayon. Nung mga nakarang araw, medyo, sabi ko malakas naman si Dia Matei, pero parang kayang-kaya siyang lamunin din ng mga ibang Latina kasi ang gaganda rin ng mga Latina, di ba? Pero ito nga si Dia Matei, ay nakakaloka. Sana lang talaga wag siya magpatulog-tulog dahil maganda rin si Colombia, maganda rin si Venezuela, ayan, Philippines, Venezuela, at saka Colombia ang nakikita kong malalakas ngayon dito sa Reina Hispano-Americano. At talaga namang itong si Dia Matei ay talagang
wala akong masabi, di ba? Talaga namang nanglalamon din ito sa kompetisyon. Hindi niya hinahayaang mapaimbor na lang ang kanyang sarili at ang Pilipinas dito sa Miss or Reina, Reina Hispano-Americana, di ba? Talagang pinapatunayan nito na hindi man siya nanalo sa Miss Universe Philippines ay kayang-kaya nitong makipagbardagulan ng walang takot, napaka-fearless dito sa Reina Hispano-Americana. Ayan. Well, sa totoo lang, no, sobrang lakas din ni Venezuela. So, titignan natin yan. Baka mamaya ang mga bugahan rin ni Venezuela ay paimburnal naman. Kasi itong si Diamante, maganda yung kanyang communication skills. So, isa yan sa mga bala niya. Bukod sa maganda siya, ayan yung bala niya. At saka medyo pumayat siya ngayon, di ba? Siguro hindi masyadong nagkakakain tong si Diamante. Kasi yung sa mga ibang, sa mga ibang videos na nakikita natin na medyo bulky, hindi naman bulky, medyo yung puson, yung tiyan, no? Medyo yung baba ng tiyan, yung puson, tama ba ako? Medyo siya, nakaumbok ng konti, pero ngayon talaga naman, kitang-kita naman ang kurbada ni Diamante. Talaga namang pumayat ito, at saka buti, tingin ko nag-i-stomach in siya ng konti. Okay lang yan, no? Para plakadong-plakadong evening gown sa kanya. Ang sukat sa kanya ng gown ay talaga namang, yung fitting sa kanya ng gown ay laban na laban. Kitang-kita naman talaga ang ganda-ganda ni Diamante. Talaga namang kitang-kita ko ngayon na pwede tayo mag-penetrate hanggang sa huli dito sa Reina Hispano-Americana. Hindi man tayo manalo, panigurado meron tayo magiging placement dyan, diba? Congratulations in advance dito kay Diamante, and thank you for representing the Philippines, diba? Natutuwa ako sa kanyang laban dito sa Miss Turismo ng Reina Hispano-Americana. Kitang-kita ko na hindi niya pinapabayaan yung Pilipinas. So nakakatuwa yung mga ganyang kandidata, yung parang nararamdaman mo yung gigil factor, yung parang hindi ako nagpunta dito para lang sa wala. Nandito ako para may mapatunayan, para ilaban ko ang aking bansang Pilipinas dahil mahal ko ang bansang Pilipinas at nananatili kami na pagiging powerhouse sa mundo ng pageantry. Anyway, ito naman, nakakaloka naman ito. Ayan, si Asukal, diba? Ay talaga naman nagpunta pa ng Thailand para isampa na nga itong kaso na ito laban kay Haluda Universe, diba? Akala natin nung last year hindi matutuloy ito. Ayan, pero hindi natin alam na kumikilos pala itong si Asukal, diba? Talagang nagsampa siya ng kaso dito kay Haluda Universe dito sa Thai Court, diba? Dahil ngayon, kung natatandaan nyo yung early last year, nagbububunga nga itong si Haluda Universe tungkol kay Paula Sugart na corrupt daw ito, na may mga dito, under the table na sa mga kandidatang nanalo, kaya nananalo itong mga bansang ito, di ba? Talagang diyan siya nasira. Kumbaga, ang daming samut-saring mga komento, mga ganyan-ganyan, opinion, di ba? So ngayon, tama naman yung sinasabi ni Asukal dun sa statement niya, na sinasabi niya, ang sabi niya, wala daw siyang mga time sa mga ganyan-ganyang drama, ayaw niyang patulan, no? Pero kasi yung post ni Haluda Universe, talaga namang below the belt na, talagang sobra-sobra. Na parang, ayun nga, no, binanggit niya yung pangalan ni Paula Sugart doon, tapos yun nga, yung mga under the table, mga ganyan-ganyan. So talagang pangit yun. Totoo yung sinasabi ni Paula Sugart na hindi niya pinapatulan yung mga ganyang drama. Hindi naman niya nagsasalita di ba? Tahimik lang yan si Paula Sugart. Kaya nga lang, ang nangyari kasi, according dun sa statement niya, na sinasabi niyang na-defame siya, di ba? Kahit nasabihin nating sikat pa rin siya ngayon, nandun pa rin yung part na, syempre, natapakan yung kanyang pagkatao, nadungisan, di ba? Syempre, alam niyo naman ang social media kung paano ito kumalat, di ba? Ayun, na-defame siya. And aside from that, ang tagal ni Paula Sugart, kung hindi ako nagkakamali, almost 3 decades siya dyan sa Miss Universe organization, from Trump era pa to IMG. Umabot pa nga siya ng JKN hanggang nag-resign na lang siya kasi hindi niya nagugustuhan yung mga galawan ni Haluda Universe sa Miss Universe, di ba? So ngayon, ayun na nga, napaputok na ng balita itong iskandalo itong si Haluda Universe, napikon na yung lola nyo at karapatan niya namang gawin ni Asukal yung nararapat para linisin yung pangalan niya. Kasi sa sinasabi niya doon, na-defame siya, hindi lang yon. Actually, ayaw niya nga daw patulan. Kaya lang, syempre, iniisip niya yung kapakanan din ng mga kandidata na nakoronahan dito sa Miss Universe nung time na nandoon siya. Tulad ng sinasabi niya na, syempre, kung na-defame siya, parang okay lang na, okay, sige, ganyanin mo, okay lang. Pero yung
alam mo yun, sinasang-alang-alang niya yung kapakanan ng mga kandidata na ibig sabihin yung mga nag Miss Universe title holders na para kasi ang dating anong tawag dito, dinidiscredit yung pagkapanalo nung mga kandidata. Syempre kasama na diyan sila Pia Wurtzbach, sila Catriona Gray. So nagdamay-damay na pati yung mga sila Andrea Mesa, di ba? Nagtulong-tulong nga yung sila naglabas sila ng statement. Hindi ko na matandaan kung si Catriona yata hindi yata siya nagbigay ng statement. Tahimik lang si Catriona. Pero si Pia Wurtzbach, kung hindi ako nagkakamali, naglabas siya ng statement na kung gaano kabait itong si Paula Sugar, kung gaano siya supportive sa mga, alam niyo yun, sa mga naging reyna sa Miss Universe. So para kasing ang dating sa loob ng, kung hindi ako nagkakamali, 25 years or almost 3 decades, no? Parang sinasabi doon ni Haluda Universe na parang habang nandun si Paula Sugar sa Miss Universe, nagkakaroon ng mga under the table. So yung mga nanalo doon ay parang binayaran sila ng, kumbaga yung si Paula Sugar, binayaran ng bawat organization ng Miss Universe sa bawat bansang nanalo. Parang ganon. Siyempre ang pangit naman ng ganon, di ba? Kumbaga lalo na kung hindi totoo. Well, naniniwala naman ako kay Paula Sugar na sa sinasabi niya na hindi siya ganun. Kasi kung ganun siya, matagal na yung umingay, no? Pero syempre, it's always two to tango. Kasi etong si Haluda Universe, wala akong kinakampihan sa kanilang dalawa. Pero, ibig ko sabihin, etong si Haluda Universe, hindi naman din niya magsasalita kung walang pinaghuhugutan. Or kung walang pinanggagalingan, siguro may nagbulong dyan, na reviewin mo yung mga ganito, tapos may mga ganito, may mga ganyan-ganyan. Kaya siguro may binugang ganyan si Haluda Universe. I don't know if it was just a misunderstanding, baka mali yung pagkakaintindi ni Haluda Universe, ganyan-ganyan. Pero kasi ang hirap din tahi-tahiin ng mga istorya, di ba? So, but anyway, may ipinaglalaban itong si Paula Sugar. Sana lang talaga mapatunayan ni Paula Sugar na wala talagang nangyaring under the table mga ganyan-ganyan, di ba? Kasi pag itong si Haluda Universe, pag naglabas siya ng anong tawag dito ng mga resibo, talaga mapapaimburnal ng tuluyan itong si Paula Sugar. At sana itong si Paula Sugar may mailabas din siya mga resibo na wala talaga mga ganyan-ganyan para mapatunayan niya at malinis na yung kanyang pangalan. Kasi talagang malaking kahihiyan ito sa organization. Kumbaga si Paula Sugar, isa na sa mga haligian pagdating sa beauty pageants. Ngayon, kung magtutuloy-tuloy ito na pinapangit yung pangalan niya, talaga namang apektado yung mga nakoronahang Miss Universe nung mga nakaraang-raang taon. So, kawawa din naman yung mga yun, di ba? Parang kung iisipin mo, deserving din naman yung mga nanalo sa Miss Universe. Pero kung ganito nga yung kinalit ni Haluda Universe at hindi naman talaga makatotohanan, parang dinidiscredit na rin yung kanyang, ibig sabihin, yung mga nanalo sa Miss Universe. At the same time, dinefame na, bukod sa dinefame itong si Paula Sugar as Miss Universe, anong tawag dito? President, di ba, sa Miss Universe na mga ilang taon. Parang nakakahiya yun, di ba? At saka didikdikin siya ng bongga ng mga, alam niyo, ng mga pageant fans sa social media, especially yung mga hindi nanalo sa Miss Universe na tingin nila niluto sila mga ganyan-ganyan, di ba? Kawawa naman si Paula Sugar. And ito pa nga yung kumakalat na balita. May mga kumakalat na balita na since ito nga daw si Paula Sugar ay connected na sa Miss Cosmo, parang anong nangyayari daw, binaback-upan daw ito ng Miss Cosmo organization. I don't know kung financially or talagang pinupush siya na idemanda itong si Haluda Universe. Alam nyo naman may issue itong may-ari ng, ibig sabihin yung CEO, si Bawang, no? At saka si Haluda Universe sa Miss Universe organization na yan, na dapat nga ay Bawang mapupunta, sinulot nga nitong si Haluda Universe. So may mga kumakalat-kalat na balita na parang binubuyo daw ng organization ng Cosmo itong si Paula Sugar para ituloy talaga, i-push talaga ang demanda. At saka hindi rin natin daw alam na baka mamaya ay parang tinutulungan ito na, I don't know if it's financially, ganyan-ganyan, pero wala naman tayong resibo. I mean, we'll never know. Kasi there's a lot of news na kumakalat na ganyan sa social media. But the thing is, until we don't have any proof, it's very unfair for the Miss Cosmo organization, I mean, na madrag yung name nila in this kind of, issues or incident. I know we have a lot of tampo sa Miss Cosmo organization, but it's very unfair for Cosmo organization na madrag yung name nila sa ganitong issue ni Haluda Universe at saka ni Paula Sugar, especially if a lot of people doesn't have any receipt or proof
that Miss Cosmo organization supporting Paula Shugart. Paula Shugart. That's very unfair. That's very unfair for the organization and as well as Paula Shugart, di ba? Sana kung ganyan man lang, if it's true, they should, they should have proof, di ba? So para at least klaros, rekados ang mga bardagulan sa mundo ng pageantry, di ba? Anyway, mga buweks, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Mag-comment kayo, mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod natin mga chika-chikahan. Bye for now, mga buweks, and I love you all. Bye! See ya!